Ang Department of Information and Communications Technology, DICT, ay nag-aaral ng posibilidad ng pag-convert ng mothballed Bataan Nuclear Power Plant, BNPP, sa isang hyperscale data center. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Department of Information and Communications Technology, DICT, ay nagsasagawa ng isang pag-aaral upang i-explore ang pagiging posible ng paggamit ng Bataan Nuclear Power Plant, BNPP, bilang isang hyperscale data center. Sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda sa mga reporter Miyerkules ng gabi na ang mothballed power plant ay may mga kinakailangang pasilidad upang magsilbi sa isang malaking sukat ng data center, kabilang ang infrastruktura, isang angkop na lokasyon, at fiber optic connectivity, among others. Sinabi niya na tatapusin nila ang kanilang pag-aaral sa pagiging posible sa teknikal sa sandaling natapos ang pag-aaral na ginagawa ng Korea International Cooperation Agency, KOICA Philippines. Ang pag-aaral ng KOICA Philippines, na ginagawa sa koordinasyon sa Department of Energy, DOE, ay naglalayong suriin ang pagiging posible para sa muling pagbuhay ng planta ng kuryente upang mapalakas ang mga mapagkukunan ng energy ng bansa. Ito ay target na matapos sa November sa taong ito. Tinanong kung isinasaalang-alang ng DICT ang isang pampublikong pribadong pakikipagtulungan para sa posibleng pag-unlad ng BNPP bilang isang data center, sinabi ni Aguda na isinasaalang-alang pa rin nila ang mga pagpipilian. Kung ang bansa ay maaaring mag-host ng mga malalaking data center, sinabi ni Aguda na tinalakay nila ito sa mga hyperscaler, na nagtaas ng mga isyu sa supply ng kuryente at koneksyon. Sinabi niya na tinalakay ng gobyerno ang mga isyu sa power sa pamamagitan ng pag-aproba ng mas maraming mga proyekto ng kuryente, at kahit na nabanggit sa kanyang talumpati sa panahon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI, membership meeting sa Makati City, Miyerkules, na ang bansa ay wala ng pinakamahal na rate ng kuryente sa Asia bilang isang resulta. Sa mga tuntunin ng koneksyon sa internet, sinabi ni Aguda na matugunan ng gobyerno ang isyong ito sa pamamagitan ng National Fiber Backbone, NFB, na proyekto. Kapag tinanong tungkol sa mga hakbang sa pag-digit ng gobyerno, sinabi ni Aguda na ang mga hyperscalers ay mas kumbinsido na mayroong isang merkado para sa mga malalaking data center sa bansa. Gayunpaman, kasama ang gobyerno na nakatuon sa pagtiyak ng koneksyon sa buong bansa para sa ngayon, sinabi niya na mas magagawa ang kasosyo sa pribadong sektor bilang isang tagabigay ng serbisyo para sa mga sentro ng data ng hyperscale, na itinuturo na ang pribadong sektor ay may mas maraming mga data center ngayon kumpara sa DICT lamang. Ngayong taong 2025, ang Bataan Nuclear Power Plant, BNPP, ay isinasaalang-alang pa rin sa alinman sa muling pag-revival o repurposing, na may patuloy na pag-aaral ng pagiging posible sa exploration ng parehong mga pagpipilian. Ang Pilipinas ay aktibong bumubuo ng programa ng nuclear energy, na may mga kamakailang pag-update kabilang ang patuloy na mga pagsusuri ng mga batas at regulasyon ng nuclear, pakikipagtulungan sa mga internasyonal na samahan tulad ng OECD-NEA, at pag-aaral ng pagiging posible para sa mga potensyal na site ng planta ng nuclear power. Nilalayo ng pamahalaan na magkaroon ng pagpapatakbo ng mga planta ng nuclear power in 2030s, na may target na kapasidad na hindi bababa sa 1,200 megawatts sa 2032. Ang DOE-led Interagency Panel ay sinusuri ang umiiral na nuclear laws, regulations, at mga patakaran upang matiyak na nakahanay sila sa mga pamantayang pang-internasyonal at suportahan ang ligtas, secure, and sustainable use of nuclear energy.
Ang OECD-NEA ay nagbibigay ng kadalubhasaan at suporta sa iba't ibang mga lugar, kabilang ang financing, global supply chain, at pag-unlad ng workforce. Ang mga pag-aaral sa pagiging posible ay isinasagawa para sa mga potensyal na site ng planta ng nuclear power kabilang ang Bataan Nuclear Power Plant. Ang mga pampublikong konsultasyon ay isinasagawa upang mang-alap ng input sa pagbuo ng mga patakaran sa nuclear energy. Ang Senado ay pumasa sa isang panukalang batas na nagtatatag ng Philippine Atomic Energy Regulatory Authority, PhilAtom, na aayos ang lahat ng mga aspeto ng nuclear energy infrastructure. Ang pagtatayo ng tiwala sa publiko at suporta para sa energy ng nuclear ay nananatiling isang hamon na nangangailangan ng transparency at pakikipag-ugnayan sa publiko. Kasabay nito, ang Kagawaran ng Energy, DOE, ay nakikipagtulungan sa South Korea sa isang hiwalay na pag-aaral na posible upang masuri ang kakayahang muling mabuhay ang planta para sa power generation, na potensyal na gumagamit ng maliit na modular reactor, SMR, technology. Walang bansa sa Timog Silangang Asya na kasalukuyang may isang planta ng pagpapatakbo ng nuclear power, bagaman na kumpleto ng Pilipinas ang isa noong 1985 ngunit hindi pa ito ginamit. Gayunpaman, ang ilang mga bansa, kabilang ang Pilipinas, Indonesia, at Thailand, ay itinuturing ang nuclear power upang matugunan ang lumalagong mga kahilingan sa energy at mabawasan ang mga paglabas, na may ilang mga pagbuo ng mga plano upang makabuo ng mga bagong planta, potensyal na gumagamit ng mga mas bagong teknolohiya tulad ng maliit na modular reactor, SMR. Ang Pilipinas at Indonesia ay nangunguna sa pag-akyat sa pag-asa sa karbon sa Timog Silangang Asya, ayon sa energy na nakabase sa London na si Tank Ember, na itinuro na ang Pilipinas ay Timog Silangang Asya na dependent sa bansa in 2023.